patayin mo na siya. Hindi. Isabel! Patutunayan ko sa'yo na isang kasinungalingan ang iniwan niyang salita laban sa akin. Ang unang bato na nasa kamay ngayon ng inyong mga kaaway ay kulang sa kaalaman para malaman ang tunay niyong kahinaan. Pinahanga mo ko, Oriang. Baka naman pwede pa nating remedyohan to. Wala nang pag-aaserte ko eh. Papagod ka lang. Sayang ang lahat ng pagod natin. Ano yan? Inay! Inay! Kamusta na kayo? Mabuti ako. Pero ang itay mo, Ano nangyari kay Itay? may masamang nangyari sa kanya. Ginawa siyang bato, katulad ng Tito Samuel mo. Kailangan natin siyang iligtas. Nasaan si Itay? Sa tore ni Apo Abukay. Puntahan na natin siya. Galit ka ba sa akin? Hindi na. Basta huwag mo lang ulitin. Di ba nangako na ako sa'yo? Ano bang nagustuhan mo kay Isabel? Akala ko ba wala nang magitan ng Isabel? Curious lang naman ako eh. Sige na. Ano nga ba? Maganda siya. Mabait. Pakiramdam ko may silbi ako sa kanya. Yun. Yun lang. Parang maka-general naman ata niyan. Kahit sinong babae, may qualities na ganun eh. Paano nahati ito? Sino ang may kagagawan kung paano nahati sa dalawa ang tabletang bato? Ang mga praile, binasag nila at pinaghiwalay sa pag-akala nilang maitatago at walang makakakuha. Mga hangal. Sila na rin ang gumawa ng paraan para mailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, hindi na ako mangangambang malaman nila ang aking kahinaan. Ngunit maari nilang makuha ang ikalawang bato. Hindi na mangyayari yon, Oriang. Dahil papatayin ko muna sila bago nila makuha ang tabletang bato. Panginoon. Nais ka pa sabihin, Oriang? Panginoon, tungkol po sa mahal na reyna. Hindi ah. Ganda ba ako? Oo naman. Mabait. Oo. Pero hindi ko nararamdaman na may silbi ako sa'yo. Lagi mong pinapakita sa akin na kaya mong mag-isa at di mo na ako kailangan. Lagi kang tumatakas. Gusto mong maging independent. Hindi na ngayon. Takot na akong mag-isa. Kaya salamat dahil hindi mo ko iniwan. Ay ko.
pupunta tayo sa tore ni Apo Bukay at ililigtas natin si Itay. Magpapaalam na ako kay Father Francis. Hindi ako papayag na umalis ka, Miguel. Father, nasa panganib si Rodolfo. Mas lalong manganganib ang buhay ni Miguel pag pumunta siya sa tore. Pero Father, ang Itay ko naman ang ililigtas ko at maaaring nandun din si Isabel. Tingnan niyo yung tabletang bato, umiilaw. Saan mo ba balak pumunta? Kahit saan, wag lang sa amin o sa tore ni Apo Abukay. Liwanagin mo nga isip mo. Pepeng, pwede ba? Iwan mo na lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo kung bakit ako ganito? Ayoko ng ganitong buhay. Wala na tayong magagawa. Kailangan na nating tanggapin to. Pwes tanggapin mo. Ako? Hahanap ako ng makakasama para labanan si Apo Abukay. Simula ngayon, yun ang magiging goal ko. Mga alibata. Lumitaw na ang mga alibata. Mahiwaga yung tabletang yan. Mababasa mo lang siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kaya pala kahit anong basa ni James kanina, wala siya makita. Kakaiba ang batong ito. Miguel, wala nang panahon. Kailangan na natin puntahan ang Itay mo. Inay, pag nalaman natin kung anong makakapatay kay Apo Abukay, ililigtas din natin agad si Itay. Father, nababasa ko na. Sige, ano sinasabi? Ang pagsasanib ng muling babalikan upang kasamaan. Father, hindi kompleto yung sinasabi dito. Anong ibig mo sabihin? Kulang pa, Father, ang mga nakasaad dito. Kulang pa ng bato. Tungkol ba kay Isabel ang iyong sasabihin? Siguraduhin mo lang na magandang sasabihin mo tungkol sa aking Reyna. Dahil kamatayan ang makakamit mo sa oras na masama ang lumabas sa iyong bibig. At hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Mapangarib na sabihin ko pa sa Panginoon ang aking nakita. Saradong isip niya tungkol kay Isabel. Sigurado ako bang karugtong pa yung batong yan? Oo, sigurado ako. Hindi kompleto ang sinasabi dito eh. Saan naman natin kukunin yung isa pang bato? Yan ang dapat nating alamin. Baka maunahan tayo ng kalaban. Tapos babasagin mo lang ulit. Ba't anong gusto mo? Maglupasay ako, mag-sorry sa'yo? Tama na, tama na. Magkakapiko na naman kayo. Topel, wala ka bang pangitain kung saan makikita yung ikalawang bato? Wala akong nakikita, Father. Bigla na lang kasi dumarating yun eh. Paano kung wala kang makita? Maghihintay lang ba tayo dito? Hindi tayo kikilos? Susubukan ko hawakan ng tabletang bato. Ano, Oriang? Magsalita ka! Inaalala ko po na hindi dapat maiwan na nag-iisa rito ang Reyna sa panahon ng inyong paglalakbay. Mahal ko. Totoo ba ang narinig ko? Ikaw ay maglalakbay? Oo, mahal kong Reyna. May iwan muna kita na sandali. Saan ang inyong tungo? May kalayuan ito. Pero bakit kailangan mo pang sumama? Ba't hindi mo lang hayaan na si Basal ang gagawa para sa'yo? Mahalaga ito para sa akin, mahal kong Reyna. Kaya't kinakailangan
na ako ang mamuno sa aming paglalakbay. Hindi mo yata nabanggit sa akin yan. May panahon para sa lahat ng bagay, mahal ko. May inililihim sa akin si Abukay. Kailangan malaman ko kung ano ito. Piping, gising na. Ping, gising na. May bahay naman kasi tayo, ba't tayo nagtitiis dito? Hindi ko man sinabing sumama ka sa akin, no? Naku! Kung hindi lang kita... Kung hindi lang ano, ituloy mo. Wala! Anong wala, ha? Wala akong lakas ng loob para sabihin sa'yo. Wala! Eh, duwag ka pala eh. Halika na, maghanap tayo ng pagkain. Wala akong makita. Ano? Subukan mo ulit. Pasensya na kayo. Wala talaga akong makita. Hindi naman ang unang bato makakapagsabi sa atin kung saan matatagpuan ang kaputol nito. Kung hindi ito, Father, saan natin malalaman? Wala na ang puno ng sarangka. Wala na tayong babalikan. Huwag kayong mawawalan ng pananampalataya. May iba pang paraan. Dorina, mabuti pa. Umuwi na tayo. Eh, di umuwi ka mag-isa. Ba't ba pinipilit mo ako? Hindi ako uuwi hanggat hindi kita kasama. Nangako ako kay Tita Anita na hindi kita iiwan. Dapat pala sumama na ako kay James. Kasi na kaya yun? Alam mo nakita mo dun sa kumag na yun at bakit bilib na bilib ka sa kanya? Pareho kami ni James. Ayaw namin kay Apo Bukay. Yun lang. Bilib ka na. Oo. Eh, ikaw? Tatanggapin mo na lang kung ano mga pangyayari? Pag nakita ko si James, sasama ako sa kanya. Wala na naman nakasulat sa tabletang bato. Tanging liwanag lang ng buwan ang mga pagpalabas sa mga letra niya. Father, may problema ba? Iniisip ko lang ang nakasaad dito sa tabletang bato. Ano ang magsasanib? At saka ano yung babalikan? Baka may koneksyon ito kung kailan at paano papatayin si Apo Abukay. Mahirap magbigay ng haka-haka ngayon, wala pa sa atin yung kalawang bato. Tama si Adan. Kailangang buuin muna natin ito. Baka isa itong palaisipan o may malalim na kaulugan. Mahal na Panginoon, ipinatatawag niyo raw po ako. Kailangan ko ang iyong paglilingkod, Anita. Nakahanda po ako, Panginoon. Nakita ko ang iyong katapatan bilang isa sa mga pinuno ng mga bortal na binhilan. Maraming salamat, Panginoon. Alam kong darating din ang panahon na mapapansin niyo ang aking katapatan sa inyo. At bilang pagtanaw dito, ikaw ay bibigyan ko ng gantimpala. Gantimpala? Pinatay ko na si Babaylan. At ikaw ang napili kong pumalit sa kanya.
Miguel? Anak, mabuti pang huwag ka na magpaalam kay Father Francis na pupunta tayo sa Torre. Inay, gusto ko rin naman pumunta sa Torre. Gusto kong sundan si Isabel at iligtas si Itay. Kaya lang, alam kong makapangyarihan si Apo Abukay. Hindi siya ganun kadali labanan. Pero oras na malaman namin kung ano ang kahinaan niya, ako mismo ang susugod sa Torre. Sorry po. Excuse me. Mahal ko, maaari ba kitang makausap? Sa lahat ng panahon, aking Reyna. Hindi mo nabanggit sa akin na balak mo palang palitan si Babaylan. Ayoko nang isipin ang mga bagay na yan. At huwag mo na rin abalahin ang iyong sarili, mahal kong Reyna. Ngunit hindi mo na kailangan ang katulad ni Anita. Kailangan may mga laga sa Torre at sa mahal kong Reyna sa mga panahong wala ako dito. Kayang pangalagaan ang sarili ko, pati na ang Torreng ito. Marahil ay naninibugho ka kay Anita. Yun ba ang tingin mo? Huwag ka mabahala. Ikaw pa rin ang nag-iisang Reyna ng Torre ko. Father, may sasabihin po ako sa inyo. May pangitain ka na tungkol sa ikalawang tabletang bato. Hindi sa tabletang bato ang aking pangitain. Tungkol saan? Tungkol sa ina ni Miguel. Si Amelia. Anong pangitain mo tungkol kay Amelia? Father Francis, wag ko kayo mabibigla. Ang ina ni Miguel ay isang lika ng kampo ni Apo Abukay. Ang Ameliang sumundo kay Rodolfo at ang Ameliang narito ay isa. Tama si Isabel. Hindi siya ang tunay na Amelia. Kailangan malaman ito ni Miguel. Isang malaking hadlang ang parang ito sa aking hangarin. Kailangan unahin ko siyang patayin. Amante, tama na yan. Mas okay na yung may reserba. Pawis ka na. Salamat. Yung kanin. Bakit? Yung kanin. Ha? Anong ginawa mo sa kanin? Amante naman! Sinunog mo!
Natupad din ang pangarap ko. Nagbunga rin ang katapatan ko sa Panginoon. Ito ba ang pinangarap mo? Oo. Bakit? Ano nga na masasabi ni Samuel? Naunahan ko na siya. Eh, hindi ko nga siya nakikita eh. Silang dalawa ni Rodolfo. Ako ang gusto ng Panginoon. Ni hindi nga niya naisip si Sontaya, samantalang pwede namang siya ang pumalit kay Babaylan. Ako pa rin ang nagwagi. Nasaan na nga ba yung babaeng yun? Siguro masama ang loob niya. Isa siyang kulil. Kulilat. Guillermo, hindi ka ba natutuwa para sa akin? Paano naman ako matutuwa, Anita? Nilayasan tayo ng anak mo. Babalik din yun. Kapag ako na ang nahirang nakapalit ni Babaylan, papahanap kong anak natin. At pagkatapos ano? Ipapakain mo muli sa kanya mga bagay na isinuka na niya? Pareho nga kayo ng anak mo. Kaya matigas ang ulo ni Dorina dahil nagmana sa'yo. Marta. Kailan kaya tayo ganito? Oo nga. Mababago pa kaya natin yung buhay natin? Mangyayari lang yung pag wala na si Apo Abukay. Pag okay ka na, hanapin natin sila Father Francis. Kailangan natin ituloy ang laban. Ano? Hindi ako naniniwala, Father. Masyado na kayong praning. Ang Ameliang narito ay ang nanay ko. Paano mo nasabi yan? Ramdam ko, Father. Anak niya ako. May koneksyon kaming dalawa. Father, ipinagtimpla ko kayo ng gatas. Salamat, Amelia. Naku, habang mainit pa, inumin niyo na. Tignan ko lang kung di ka mamatay, pari ka. Papalaganap ka ng kadiliman sa sanlibutan at lilipulin mo ang kampon ng liwanag. Hayag mo sa lahat. Taglay mo ang kapangyarihan.
Mabuti naman at marunong kang lumugar, Anita. Dahil kung hindi, mahaparis ka rin sa sinapit ni Babay. Kampong ka ng kadiliman. Hindi. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka. At ako'y narito na. Ika'y mamahalin, pipilitin, ika'y pasiyahin. Hindi babayag na ika'y saktan ng kahit sino man. Ako'y asahan mo. Sa lahat, ika'y isang yaman at nais nilang maangkin ka. Ang mga kilos mo't galaw, tinatanaw nila sa araw-araw.